Hindi po tayo Opo. magtalastasan kung iibigin po ninyo. Morning po. Morning po. Sige po, unahan ko na po sa talastasan. Hanggang anong oras po tayo, tita? Kung maaari ngayon na, tapos na tayo. Sige po. Sige, okay lang po. Yun na po yung talastasan. Tapusin na. Tapos na agad. Tapos na, babay na po. Hindi, okay lang po, tita. Kung may mga Sige po, sige po. Opo. Okay, may tatanong ako sa inyo. Meron na naman, kagaya na nagaganap sa buong daigdig, nakikita namin nyo yan. Meron na naman kinakatakutan. Ito ay sinabi ng may kapal na ang aking mga anak na nasa akin tumutupad ng mga tungkulin, nasa akin ay nagpupuri at nagpapasalamat. Iingatan ko sila sa ng kanilang mahal sa buhay. Yung kinakatakutan na naman, kagaya ng nakaraang panahon ay nagkaroon ng COVID. Tapos sumusunod ngayon, yung apat na elemento po, yung tubig, hangin, lupa, at ano po ba yung isa? Hangin, tubig, lupa, at apoy po. apoy. So nagaganap po yan. Nagaganap yung apat na elemento sa buong daigdig. Meron din yan, yung sinasabi niya, salot na dumaraan na naman. O ang request niya, Lord, alam ko po na lahat ng mga naglilingkod sa'yo na matapat ay ingatan mo. Hindi mo hahayaan na ang bayan na iyong pinagpala, ang bayan na iyong kinawagan ay iyong pong ingatan. Anong kung susukluban niyan? Kasi yan nakita natin o narinig nga natin na meron na ng virus na dumarating. At yan ay nagsimula na ngayon yan sa India. So ibang bansa ay nagkakaroon na sila ng ganyan. So wag na hindi itong bayan ninyo, sabihin na natin, ay sasakluban niya kung may kapal. Inibig na ang lahat ng papasok at lahat ng lalabas sa bansang ito o bayan ninyo, wala pong salitang maganda na, wala pong mikrobyo na papasok sa bayan na ito. At sukluban niyo po ang mga lahat ng sangkatauhanan na narito. At ganoon din ang paglabas nila ay wala din silang maihahatid na ibang bagay. Yun ay kinakatakutan ngayon sa India. Dumaan po sa India, dumaan sila sa baha nga din. At ngayon ay nandoon sa kanila ngayon yung virus na kinakatakutan. Mas mabigat pa sa COVID yan. Kaya panatiliin ninyo ang iyong kabuuan na pananalig at pananampalataya sa poong may kapal. At lagi kayo may ng tubig. At lagi kayong tawag natin yung luya at malunggay ay kahit isang beses sa isang araw ay makainom kayo. At yung mga kalusugan ninyo at kabuuan, tulad ng iyong kinakatakutan ng Tomas, ganoon din sa iyo, Marisa, Conching, Animpa, Lydia, Joy at mga pamilya ninyo, Lau, Norche at pamilya at lahat. Ang lahat ng kinakatakutan nyo, huwag kayong matakot. Sapagkat magaling na kayo. Gusto nyo magpatunay, subukan nyo ulit. Doktora at doktor, magpa-check up ulit kayo. To see is to believe na lahat at bawat isa ay magaling na sa kanyang karamdaman. Sabihin na natin yan, sabi nga ni Sister Conching, ay nananalig at nananampalataya sa pong nagkapal. Tulad ng sabi din, sige, magpa-check up ka rin uli. At yung katarata mo ay gagaling din yan. Magpa-opera ka
gagaling din yan ng lubos at makikita mo na ang iyong kapaligiran. Itugunan nyo lang, ang gawain ninyo ay mabuti. Supilin ninyo ang maliit na sangkapin. Ang paglilingkod ay ng matapat sa isa't isa ay gawin ninyo. Tandaan din ninyo na ang lahat ng ibinibigay ninyo ay hindi nyo maaaring isumbat o sabihin ninyo, ipagmalaki sa kapwa ninyo o sa sarili ninyo. Kung ano ang ibinigay ninyo, kung ano ang inabot ninyo, huwag nyo na naisin na isukli sa inyo sapagkat ito ipinagkaloob ninyo. Nawa ang pinagkakaloob ninyo ay mayroong banal na pag-ibig upang maging higit na kayong maging masagana at mapanatag ang inyong kalagayan at kabuuan. Ulit-ulitin ko sa inyo na ang inyong mga binigay ay huwag nyo nang asahan pang may isusukli ito sapagkat alam ng buong may kapan ang inyong pinagkakaloob, ang inyong ibinibigay at ganoon din higit na kailangan ninyo ay ang pagpapatawad sa isa't isa, pagdadamayan at pagtutulungan sa isa't isa upang maging mapanatag ang inyong sambahayan, ang inyong kabuuan at ang samahan ninyo ay higit na maging masaya at malakas, maligaya ang bawat isang kabuuan. Ilan lang mga kayo pero sa mga kapatid nyo sa lihim. At mga kapatid ninyo na nagpapahayag na sa inyo, patuloy ninyong akayin sila sa landas ninyo sapagkat nagpapakita na sila sa inyo. Kaya patuloy niyo silang akayin na ay maging mabuti kayong pinuno ng inyong sambahayan na may ninyo sa inyong kapwa ang banal na salita at banal na liwanag magpasawalang hanggan. Okay na po? Natahimik ko ata kayong lahat. Magandang umaga po. Hello. Tutulan niyo po. Ito po bang kasama ko, katabi ko, nagbago na po kaya? Marisa, ang sabi sa inyo, kailangan niyong magpatawaran. Kailangan niyong mag-unuan. Pinatawad. Kung bibigay ko po yung cellphone sa kanya, gagawin pa ba niya uli kaya yun? Huwag mo muna siyang bigyan. Kung maaari lang yung dipindot muna, huwag muna yung medyo pasensya muna. Tulad ng sinabi, yung 3 taon. Hindi ko naman sinabi sa 3 taon bago bigyan nila ng cellphone. Yung 3 taon na yung iyong katauhan, isipan ng daming kailangan mong pag-isa sa isang gawain mabuti. Hindi kanila tinitikis, hindi kanila inaapi. Kundi tinuturuan ka tulad ng binigyan natin na ito, tinuturuan ang inyong kabuuan na magkaroon ng mabuting gawa, dapat na paglilingkuran upang maging maganda ang bukas ng bawat isang kabuuan. Naunawaan mo ako. Hindi ko napapansin, Tomas, na naaawa sa iyong pamilya. Pero Kasi alam ko sa loob mo, alam sa looban mo, sana hindi sinabi yan. Salamat po kasi sa inyo narinig yun. Kasi lagi niya pong sinasabihan na, bakit ang anak mo nag-decision, hindi ikaw? Samantalang ikaw dapat, ikaw yung ina. Hindi niya po maintindihan yung explanation ko sa kanya. At least ngayon na nalaman niya po na until now, hindi niya pa rin siya pinapayagan. Kasi lagi niya pong nire-remind sa akin na yung cellphone ko. Wala pa rin po akong tiwalang hindi niya na uli gagawin kasi po natatakot na po ako. Pero lagi naman namin po siyang pinapatawad. Kaya lang yung takot nandun na po. Ayun na nga. Ayun na nga sinabi. Hindi mo muna, pasintabing muna, Tomas. Kasi hindi mo pa na ibubuo yung 3 sangkapin niyan. Yung 3 taon na yan, yung 3 tao na nasa iyong kabuuan. Isipan,
damdamin at kalooban. Kailangan mo mapagkaisa yan para maging maganda ang iyong hakbangin. Hindi ka matutukso sa mga hindi magandang kaisipan. Hindi ka nila mabubuyo sa masamang gawain. Kaya, kailangan mo munang magtiis. Habang kang nagtitiis, maunawaan mo bakit. Huwag kang mainggit. Huwag kang managhili sa ibang tao na sila merong cellphone, ikaw ay dipindot lang. Magtiyaga ka muna yan. Kailangan mo ang iyong sarili, masupil mo ang sangkapin mo. Naintindihan mo? Kailangan pumasok sa isipan, damdamin at kalooban mo. Kaya yung pagkain at alak na sinabi dito, yung pagkain dapat isinasabuhay ko. Yung alak, huwag kang marahuyo o huwag kang malango sa mga nakikita mo sa paligid. Yung mga kaibigan mo o yung mga lalaki o yung mga kanila na napakaganda ng kanilang cellphone samantalang ikaw ay wala. Huwag kang mainggit sa mga yan. Sapagkat ikaw ay nilalagay na sa tamang landas. Sapagkat sabi nga ng Pong May Kapal, ang aking anak na naliligaw, isang naliligaw ay aking kinakalinga. Iingatan ka niya. Kaya tinitikis ka nila ng iyong pamilya dahil mahal ka nila. Paano? Para hindi ka magkasala. Para hindi ka magkulang sa kanila. Kaya itinitiis ka nila, pero mahal ka nila. Naintindihan mo ba? Mahal ka nila. O wag ka naman mananaghili, mamaya sabihin mo na naman, o isang araw, ikulong mo na naman sa doktora na, bili ka ng ganito, sabihin mo ganito. Hindi. Naunawa mo na, Tomas? Opo, naunawaan ko na po. O wag ka mananaghili sa mga kaibigan o kakilala mo na merong cellphone pa sa ngayon. Kailangan mo munang tikisin. Kailangan mong matuto. Pag-aralan mo yung mga nakaraan na iyong nagawa. Kasi kapag hindi mo nakita yung pagkukulang at pagkakamali mo, hindi ka magiging matino sa iyong lalandasin. Hindi mo makikita yung magandang landas patungo sa Ama. Sapagkat nandoon yung iyong panaghili o yung sabihin na natin nandoon yung ang tawag na yan ay naiinggit ka, alisin mo yan. Tinuturuan ka lang na matuto ka ng tamang kaasalan sapagkat nasa paaralan ka na, dapat naintindihan mo na yung magandang buhay. Huwag kang maghangad ng ikaliliko at ikasasawi ng iyong sarili. Ibig ko sabihin, yung hindi ka maging malungkot sa mga darating na araw, kundi pag-aralan mo, pagnilayin mo, pag-isipan mo yung mga panahon na ginawa mong mga pagkulang sa iyong sarili, sa iyong pamilya. Kapag ito'y napatatag mo na ang iyong sarili mo, sasabihin mo, yes, nanalo na ako sa aking sarili. Hindi na ako matatalo ng mga bagay na narito. Hindi na ako magkukulang at magkakamali. Ano yung dala mo? Naintindihan mo na, Tomas? Salamat Opo, po. naintindihan ko na Salamat po. po. Tiyagain mo lang muna yan. Magtiyaga ka muna. Meron na ba siyang dipindot, Marisa? Meron na siyang atin na keypad meron na. Ayun na muna. Pansamantala, huwag kang managhili, Tomas, kasi tinuturuan ka na. Pinatatatag ang iyong, alam mo yan, yung sarili mo. Yung hindi ka maiinggit sa iyong kapaligiran, magkakaroon ka ng kakontentuhan dyan, sapagkat yan ang magbibigay sa iyo ng magandang bukas. Yun din yan. Salamat po. Salamat po. Sino po ang makikipag-ugnayan sa kalagitnaan?
Ako po, Sige po. ng umaga po. Hingi ko lang po ng ano. Pwede po bang pakibigyan ng konting pagmamahal yung aking mga pamangkin? Dahil po yung kanilang tatay ay pinabayaanan na po nila doon sa probinsya. Kumbaga, sabi nga po is, inatake, pero hindi po nila napupuntahan. Sabi po nung asawa, hiwalay po kasi sila nung asawa. Sabi po nung asawa, yung mga kapatid daw po yung mag-asikaso. Kami naman po, paano po bang mag-aasikaso kami? Maliit po yung bahay namin. Tapos, paminsan-minsan, dumarating po yung mga karamdaman na minsan hindi po namin kaya na. Tulad nung kapatid ko naman po na nasa Bulacan, ano po, bagong opera naman po yun sa cancer. Pwede po bang pitik man lang po sila. Bigyan po ng pagmamahal yung kanilang tatay na nasa probinsya. Kapatid mo yon, sister? Kapatid ko po yun, lalaki. Ganito. May pamilya na rin ba yung asawa, yung kapatid mo sa Bulacan? Nasa mga anak niya po. Nasaan yung asawa niyang babae? Nandun po sa mga anak niya rin, nandun niya kasama. Ang ibig mo sabihin, magkapisan din sila ng asawa niya. Hindi po, yung kapatid ko po nasa probinsya, nasa Mindoro. Umuwi po ng Mindoro dahil nga nagkagalit ng anak na babae, na panganay. Matagal na po silang hiwalay ng asawa niya. Ngayon po, yung asawa niya, umisa na doon sa mga anak niyang lalaki naman niya, na nasa Batangas dito. Nung huling uwi po namin, kasi nga, inatake nga po yun. Yung hindi pa po na-operahan yung kapatid kong bunsong babae, siya po yung nag-asikaso sa pagpa-hospital. Ngayon po, umulit nga po ulit dahil nandun po sa ng tiyahing ko, dun sa manugang ng tiyahing ko, doon nakisama, kumbaga doon siya nakikitira. Inaaya naman po namin na umuwi na siya doon sa pamilya niya, ayaw niya po. Kasi nga, nagkagalit po sila. Sige, huwag kang mag-alala. Tulad ng sabi sa inyo na ang kapayapaan na makakamit dapat ng bawat isa yung pagpapatawad, pagpapatawaran, pagtutulungan, pagdadamayan, at pag-iibigan. Ito ang magiging susi ng kapanatagan ng bawat isang kabuuan. Huwag kang mag-alala. Oo, nung uwi nga po namin, kinausap po namin ng si Kuya ko. Sabi ko, Kuya, baka pwedeng magpatawad na kayo kasi nagkasala po yung asawa niya. Kumbaga, nahuli niya daw po yun. Daw niya sabi namin, baka pwedeng patawarin mo. Kaya na lang ulit. Total wala namang yung nakaraan nyo is wag nyo nang tungkat-tungkatin. Kasi medyo may edad na kayo para na lang ako sa mga anak mo na. Nagkagalit po yung mag-ama dahil yun din naman po yung kapatid ko. May katigasan din po ng ulo. Maano po yun. Hindi ko po alam kung anong klaseng ugali niyo na yun. Huwag kang mag-alala. Patatawag iba nga ang kanyang mga mahal sa buhay, maging ang iyong kapatid na sabi nga, ang pagkakaunawaan, pagmumula sa pagpapatawaran, para ang samahan ay maging maligay at tahimik. Tatawagin niyang iyong pamilya ng iyong kapatid ay magkasundo sila at sabi na nga ay magpatawaran para sa panibagong bukas ng bawat isa. Huwag ka mag-alala. Salamat po. Salamat. Meron pa po isa. Hello po. Meron pa pong isa. Opo. Ito po, tinahin ko na po ito sa inyo. Yung kamay ko, nagtutuklap po yung balat. Makati. Eczema po ba to? Ang kamay mo?
Opo. At saka yung paa sa paa. Palampakan. Ang gawin mo yan sa gabi bago ka matulog. Maglagay ka ng, kung meron kayong dahon ng bayabas dyan, mag-ilaga mo yan, ikanaw mo yung, kung maligam-gam, yung kaya ng paa at kamay mo, ikanaw mo o ibabad mo ng mga 3 minuto hanggat sa papasok yung pinaka gamotog na nandiyan Opo. para tuloy-tuloy yung paghilom niyan. Pansamantala muna, kung ganyan meron kang kate, huwag ka munang kakain ng malalansa. Alam mo na marami ng malalansa. Opo. Sige po. Gawin mo yan ng mga 10 araw, tapos hanggat maaari, 15 araw o 1 buwan na hindi ka kakain ng malalansa para tuloy-tuloy yung paghilom doon sa loob mismo, yung pinakaugat ay mamamatay yon para tuloy-tuloy ang pagaling. 10 araw mong gawin yung sa gabi lang na para hindi ka na aalis o kung anong gagawin. Sa gabi lang, kamay at paa na maibabad mo siya. Wala yung nasa kamay para ka nagpapa-pedicure. Iba yung nasa kamay, iba yung manicure, iba yung sa paa na tubig na pinaglagaan ng dahon ng bayabas. Salamat po. Thank you. Salamat po. Hello po, patanong na rin po sa ano po, sa kalusugan ko po nung naganap na yung sumasakit nga po yung sa may batok po yata ito. Kung ano po ang cause po niya na ano po ba siya, yung talagang hypertension na tinatawag or high blood? Ayun na nga. Although wala na po siya ngayon dahil nga po nagpa-doktor na, sumunod na sa mga sa mga advice ng dalawa kong babae dito. Yung sa gamot siguro nakakatulong na rin. And then, Continuous mo muna yan. apo. Kung maaari lang, kayong mag-aama, magkaroon kayo ng gulay lagi at mayroon kayong tubig na hanggat maaari 8 glass Tubig. a day para mas maganda ang ano ninyo sa loob-loob ng iyong katawan. Bawasan mo yung mga matataba muna at malalansa. Bawas, hindi sinabing alisin. Bawasan yung matataba at lalong-lalo na yung fried. Pag kumain kayo ng fried, halimbawa yung fried chicken, pork steak, parang ganun mga fried hanggat maaari, at saka ihaw, hanggat maaari, iwasan nyo ang magprito or either na yung ihaw. Kung maaari, halimbawa sa 1 linggo, kahit 2 beses lang yung fried ninyo, iwasan nyo yung una yung mantika. Ikalawa yung taba niyan. So yan ang nagiging cholesterol sa katawan. Kapag ito'y nakain ninyo, kagaya din ng inihaw. Pag inihaw yan, iba'y nasusunog. So nasusunog siya, yung carbon na yan, yung nasusunog na yan, ay magiging cause ng inyong pagtaas ng presyon. Hindi lamang yan. Maraming cause na maraming magiging sanhi ng sakit ninyo. Una sa lungs. Para kayo naghitit ng sigarilyo. Kung gusto nyong mag-ihaw, lagay nyo sa foil. Di ba? Meron foil o kaya dahon ng saging para hindi siya nasusunog. Iwasan nyo yung laging nagpiprito. Tsaka yung pag-iihaw. Kung kakain kayo 2 beses lang o 3 beses 1 linggo, yung sinabi na paano nyo ikakainin. Paano nyo lulutuin. Ikalawa, yung mga processed food. Halimbawa, sabihin natin hotdog,
tocino, longganisa, o ano mga processed food na alam ninyo nalagyan na ng mga ibang ingredient, kung maaring maiiwasan nyo rin. Kagaya ng sabi ko, kahit 3 beses sa linggo lang yan, kung maaari. Kung maaring kumain kayo ng sariwa, halimbawa yung kagaya na nilaga or yung hindi process, pwede yung ulam ninyo ay nilaga, yung tinola, baso 3 times a week lang kayo kakain ng mga nilaga, ay pinirito or inihaw. Yun lamang po. Yung presyon ninyo para maging maganda, kailangan nyo ng meron kayong ano dyan, ano ba yan, yung Bawang po. lemon juice. May lemon kayo, o kung maaari kayo once a week, meron kayong lemon. Or sabihin natin, kung walang lemon, kalamansi. Kahit once a week kayo ng kakalamansi, buko juice, kailangan niyo yan para maging malinis ang lahat ng inyong katawan, ng inyong loob mismo ng ugat ninyo. Lemon o kalamansi, buko juice, broccoli, spinach, cauliflower, sayote, na kailangan ninyong ma-intake yan sa loob ng katawan nyo. Okra, kasamang okra. Naku, ang sasarap pero hindi Kailangan nyo yung disiplina. Kailangan ninyo yaan para wala. sa... Kumakain naman po ako. Yan ang problema. Wala pong nagluluto. Parang marunong magluto. Adi, sabihin mo na lang, sino ba ang marunong magluto sa inyo? Or either na palagay natin, bibili kayo sa isang tindahan. Naganap pa yung... Kaya lang mga ganun tita na mga gulay parang ibang tawag na kaluto yun. Parang may gumagamit din ng mga mantika din po yan sila, hindi ba? Yung, palagyan nyo yung salad. O, bili kayo ng salad. Dumaan ka sa palengke, bili ka lang ng ganito. Lagyan mo ng kalamansi. Lagyan mo ng honey. Haluin mo na yon. Isasama mo na dyan yung mga sinabi niya, broccoli, sitsaro, spinach, yung mga ganyan. Lagyan mo lang ng kalamansi, kahit na yung talbos ng kamote, lagyan mo lang ng kalamansi, lagyan mo ng honey, haluin mo lang yan, salad na, kaya mo nang kainin yan. Laga mo lang yan, laga lang yan, kung pwede ka lang, laga lang, okay na yan. Tapos lang yung sinabi niya, mas maganda pa yun yung sariwa. Yung kalamansi nga, sinasabi sa inyo, kalamansi, lagyan nyo yan. Imbis na magsuka kayo, kasi yung suka, merong nilalagay na acid yan. So yung kalamansi, fresh yan. Opo, sige po. Kayo na yung aming brunch at saka lunch. Puro di mantika po. Para maging maganda ang ano niyo, pati cholesterol, na makikita niyo yung pag-aayos niyan. Opo. Salamat po sa Tuloy lang yung pag-inom muna ng gamot na kailangan hindi ka sumasablay sa pag-inom na yun. Okay po. So parang ano na po yan, parang maintenance na po talaga siya. Ganun po. Maintenance ninyo yan. Pag gusto nyo huminto, gagawin nyo ng 2 days kayo wag iinom o 1 day wag kayo iinom. Palagi papalitan nyo yan ng mga gulay. Sinabi nga, kailangan ninyo meron kayong lemon or kalamansi, buko juice, tsaka yung binanggit na gulay. Para gawin nyo yan, pag nakita nyo na yung pagbabago, saka kayo magpa-check up, makikita nyo. Ngayon, pwede yung hinto, tuloy-tuloy, plus yung exercise niyo. Okay po, sige po. Salamat po, salamat. Salamat po. Salamat. Magtatanong lang po ako. Sige po, turut po.
Sa akin po, yun po mga nararatay po sa balik ng karamdaman, matatawag na hindi na halos sila makagalaw, hindi na makadilat ng kanilang talukot ng mga mata at depende na sa mga machine. Pero pag once naman na sila ay kinakausap, ay ah, ah, tumutulo ang kanilang mga luha sa gilid ng mata nila. Ano po ba yun? May nararamdaman pa po ba sila doon sa ganun? Kung Kasi ang nakakaawa. sinasabi, kung ang sinasabi mo nga yung mga na-coma o ano ba? Ay, hindi naman po na-coma. Yung kumbaga talagang may sakit po talaga pero hindi na po sila halos makadilat. Tapos, kasi marami na po ako nakita nakakaawa po sa ganung sitwasyon. Ang naano ko po ba, pag kinausap po sila, lumuluha po sila. Para bang ang tanong ko po nakakaramdam pa po ba sila ng sakit sa ganung kalagayan? Yung sakit po literal sa laman. Totoo, nararamdaman nila yon. Unang-unang iniisip nila, bakit ako nagkaganito? Ikalawa, kawawa naman ang pamilya ko. Ikatlo, saan kami kukuha ng panggamot? Iyan ang mga bagay na iniisip niya. Hindi naman ako dating ganito. Ngayon ay nagiging pasanin pa ako ng pamilya ko. So marami siyang tanong, naaawa siya, hindi lang sa sarili niya, kundi doon sa mga mahal niya sa buhay. Kasama na yung gastusin, yung pag-aasikaso, lahat-lahat ng bagay na yan. Kaya siya naiiyak o naluluha dahil imbis na yung bibilin ninyong gamot para sa akin, sana lalo't kung ikaw ay nagdaraho, sana sa kanila na lang. Pero dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng isang pamilya na ayaw pang bitawan dahil mahal nila ang kanilang ang pasyente ngayon dahil mahal nila. Ginagawaan ng lahat ng paraan para makapiling at makasama pa nila yung tao na yun. Naunawaan niyo na? Apo. Ito po, pangalawa pong tanong, related pa rin po sa sa una po. Yung po matatawag na kagaya pong coma na kumbaga nakadepende pa rin po sa machine. Pero pag sinabi po ng doktor na literal pinerbal na po sila ng tapatan, machine dependent na lang po ang patient. Tapos po sa pamilya na po kung mercy killing o hindi. Kasalanan po ba yung kung sasabihin ng doktor na mercy killing na po? Ganun. Kasalanan. Alam nyo, hindi. Hindi, alam nyo kung bakit. Bakit nyo pahihirapan yung tao na, sinabi niyo yung comatose, bakit nyo pampahihirapan ang isang tao niyan? Na hindi naman, sabihin na natin sa hindi magandang pananalita, na hindi naman pakikinabangan pa niya yung biyayang ibinagkakaloob niyo. Alam niya kung gaano ang pagmamahal na ibinibigay na sinusuporta para wag lang mawala pa sa kanya. Wag lang siyang mawala pa sa pamilya niya. Pero yung taong merong karamdaman, nararamdaman niya yan na tapos na ako. Ibigay niyo na ako sa poong may kapal. Yun ang ipinahiwatig niya. Gusto niyang ipahatid doon sa mga mahal niya sa buhay. Hindi man siya makasalita, hindi siya makagalaw, ngunit sa kanyang isipan, maraming salamat sa mga pagmamahal na binibigyan niyo sa akin at patuloy pa rin niyo akong gusto makapiling. Pero kung ang katawan na yon ay hindi na niya mapapakinabangan, hindi na rin nila mapapakinabangan, bakit mo pa sila pahihirapan? So, pwede niyang ibigay yan sa Panginoon. Hindi masama yan. Kasi mas masama kung ang kabuuan na yan ay pinipigil pa. Pinipigil pa na pakawalan o huwag mo nang paalisin. Pinipigil mo pa, nahayaan mo pa siyang maghirap sa kalagayan niya. Nandoon yung kaisipan niya na
naghihirap na ako, naghihirap pa yung nag-aalaga, naghihirap pa yung pamilya ko, yung pinansyal na dapat para sa kanila rin. So, pinabibigat ninyo yung dinadala niyang damdamin. Kasi may damdamin yan, nararamdaman niya yung mga bagay-bagay na ibigay niyo na ako sa Poong May Kapal. Maraming salamat sa pag-ibig na yan kasi ayaw nila ibigay eh. Maraming salamat doon sa pag-ibig na pinapakita niyo sa akin. Di ba kahit na may hirap pa nga, naghahanap talaga na para masustentuhan yung may karamdaman na yun. Para wag lang mawala sa kanya. Ganun yan. Nawanaan niyo na? Ay, meron po din ako related din po dun sa tanong ni Sister Lydia. Sige po. Kasi ganito po yun eh. Nung halimbawa po, magkasakit na ospital. Pero yung ibang kapatid, ayaw ipaalam yung karamdaman. Kasalanan po ba na ipaalam mo dun sa taong may karamdaman, yung kanyang karamdaman? Alam niyo ba kasi merong, dalawang bagay ka rin yan. Kaya ayaw nila paalam doon sa may karamdaman, yung kanyang karamdaman, dahil mahal nila. Ibig sabihin, ayaw nilang pabigatin pa yung karamdaman ng taong yun. So, nandoon yung love. Nandoon yung pag-ibig. Kaya ayaw nilang ipahatid. Kasi gusto naman nila na makapilang ka pa namin. Makasama ka pa namin. Pero hindi naman nila nalalaman yung dinadaing ng may karamdaman. Ngayon, kung hindi matatanggap naman nung may karamdaman ang kanyang yung katotohanan ng karamdaman niya, kung hindi niya matatanggap ang mga bagay, talagang mabigat pa rin doon sa taong may karamdaman. Di ba sabi, kailangan ng acceptance, kailangan mong tanggapin kung ano ang nariyan. Acceptance lang. Kasi ano ko lang po dun sa tatay ko, matagal na po. Pero umuukil-kil po lagi yun. Kasi patay na rin po yung kasing ate ko na nag-ano sa akin na bakit ko daw sinabi sa tatay ko yung karamdaman niya. Eh sabi ko naman, para naman kako malaman ng tatay na makapaghanda siya. Yun po yung sa akin. Okay. Eh parang sinisisi po niya ako na kung hindi mo sinabi, siguro buhay pa si tatay. Ganun. Parang ganun. Okay. Yun naman ang sabi nga natin, sabi nga ninyo, kumbaga nangyayari sa yon, nagsisisi ka kasi parang pinadali mo yung buhay ng tatay mo. Yun ang bintang din nila. Tinapat po kami ng doktor na vitamin na siya. Wala na. Opo. Yun nga sinasabi natin, yung acceptance nung isang may karamdaman. Sinabi mo sa yung tatay na tatay itong sakit mo. Yung acceptance ng yung ama, tinanggap niya yung karamdaman na mabigat na. Bakit ko kayo sisisihin? Bakit kita sisisihin? Ito ang karamdaman ko. Yung tinanggap niya yung karamdaman niya, itong mabigat na karamdaman ko, ako na. Hihingi na ako ng tawad sa Poong May Kapal. Ngunit yung sabi mo nga, yung kapatid mo na hindi niya naintindihan yung pagsasabi mo sa kanya kasi nga tama ang iyong pananaw na makahingi siya ng tawad sa Poong May Kapal. Kahit hindi na siya makakagalaw, kundi yung kanyang kaisipan, yung kanyang kabuuan, na humihingi siya ng tawad sa dakilang lumikha, sa mga nagawa niyang pagkukulang. Ngayon, sa kapatid mo naman, hindi niya naunawaan yung mga bagay na yan na dahil gusto niya pang makapiling ang tatay mo. So, ang sayo naman, maganda ang iyong intention para siya makahingi ng tawad sa Poong May Kapal. Makapagsisi siya, tulad nga sabi, hindi man siya makagalaw, kundi ang kanyang isipan, damdamin at kalooban ay nakapagsisi ng lubos. Yung tapat na pagsisisi na hingin sa Poong May Kapal yung pagpapatawad sa kanyang pagkukulang. Kaya wala ka namang dapat na damdamin sa bagay yan. Naintindihan ko na po ngayon. Medyo gumana po ka lang. Nawala na po. Thank you po.
Salamat po. Salamat po. Kung wala na pong makikipagtalastasan sa kalagitnaan, ako ho'y nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat. Tulad ng sabi ko po sa inyo, kung merong makikipag-ugnayan, by Tuesday po wala kami nila Lydia. Patungo po kami ng Bataan sa kuya ko. See you. Na hopefully na by Saturday nawa ay walang maging aberya, Lord. Mag face to face tayo at patuloy pa rin tayong maglingkod sa isa't isa ng may matapat na pagbabahagi ng ating pag-ibig sa bawat isang kabuuan. Para maging maligaya pa rin tayo na nakapaglilingkod, hindi man natin nalulubos, sabihin natin, hindi man sagad-sagad ang pagbibigyan natin ng pagpapala sa kapwa-tao, ay huwag tayong tumigil kahit man lang sa panalangin ay mabigyan ng liwanag yung mga kapatid na naninigaw ng landas at lubasan nilang makilala ang dakilang lumikha bago mahuli ang panahon para sa kanila. Kaya sabi nga, patuloy ang 4 na elemento na gumagalaw sa buong daigdig. Ganon din ang mga sabihin ninyong salot na mapipinsala sa kapwa-tao. Hindi hahayaan ng dakilang lumikha na magganap pa itong muli sapagkat hindi ito karapat-dapat. Kung ang gawa at likha ng tao ay nakakapaminsala sa kanyang kapwa-tao, sa kanya ihahatid ang mga bagay nito upang makapagnilay o makapagsisi ang isang katauhan ng gumawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa-tao o puminsala ng kanyang kapwa-tao. Sa kanila ito ibabalik. Maging sila man ay siruhano o sabihin natin sila ay mga scientists, kung sila ay gumagawa ng ikapapahamak ng kanilang kapwa-tao para makatuklas ng mga bagay-bagay, ay hindi mamarapatin ng doktrilang lumikha ito. Kung sino man na magpupondo nito para lumikha ng isang bagay na alamin kung ano ang kahihinatnan nito. Nag-eksperimento sila. Sa kanila, ito ibabalik. Sa kanila ito magaganap. Maging sino man ang namumuhunan na yan, sa kanila ibibigay na yan. Kung nakikita ninyo yung nagaganap sa kapaligiran, katulad ng katabing bayan ninyo, di ba winika sa inyo na ang man-made na ginawa niya na inagaw niya sa bayan ng may bayan, ay ito'y sisirain. Nagaganap na yan. At kilala nyo na yan? Kung ano? China po. Ayan, yung Spratly Island ay tuloy-tuloy ang pagsira niya. Tuloy-tuloy ang pag-uho niyan. Hindi nila pakikinabangan sapagkat hindi ito nakalaan para sa kanila. Ito ay para sa bayan ninyo at hindi maari silang makapaminsala ng kapwa-tao. Kaya patuloy ang inog ng tawagin ninyo tatak o marka o sabihin na natin ninyo ay karma sa bawat isang gumagawa ng kapapahamak ng kanyang kapwa-tao. Ibabalik sa kanito. Ano man ang tinatag mo, tinindig mong mga bagay na alam mong nakakapaminsala sa kapwa-tao, ito'y gugunawin ng poong may kapal. Ang pagkakamkam o pagiging ganid o sinasabi ninyong masyado siyang mapang-api, igugupo ang kanilang sambahayan at pararating sa kanila yung sinasabing salot. Kaya patuloy kayong maghatid ng mabuting balita sa inyong kapwa-tao sa pamamagitan ng inyong mabuting gawain ng matapat na paglilingkuran. Ito ang magiging kalakasan ng lahat at bawat isa, maging ng inyong sambahayan. Kaya pagpatuloy ninyo ang makikipag-ugnayan sa dakilang lumikha na maisaganap ninyo ang inyong tungkulin sa inyong kapwa-tao, di lamang sa inyong mahal sa buhay, kundi sa kapwa-tao. Magandang umaga sa lahat at pagpapala ng pong may kapay sumainyo ang kasaganahan at kalakasan.
Magandang umaga sa lahat. Good morning po, Le. Salamat po. Salamat po. Magandang umaga po. Love you Salamat all. po. Ingat kayo. Ate, ingat kayo sa Tuesday. Ano? Ingat po. Ingat kayo sa Tuesday. Thank you po. May convention pala ako natin. Sa 26. 26 Tuesday din, meron kang convention? Oo. Ingat kayo, ingat kayo. Lydia, Okay, ingat din lahat. ikaw ka na nagbebenta ah. Ano yun? Ano yung bebenta? Wala na ibibenta eh. Ano bang binibenta ni Ate Lids? Lydia, may Thank lamang. you everyone. Lords, everyone. Bye-bye. Ay, Joy! Joy! Salamat. Ibigay mo sa akin as soon as possible Bye-bye! Bye-bye. Love you. Okay po, good night. Love you all. Love you po. Ingat po kayo dyan. Love you, Arjo.